Alam mo ba na sa mismong sandaling ito habang pinapanood mo ang video na ito, maaring nasasayang ng katawan mo ang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng iyong kaginhawaan? At ang mas masama pa, hindi mo man lang alam na nangyayari ito. Huminto ka sandali at pag-isipan mo ito. Yung pakiramdam ng palaging pagod na nararamdaman mo, yung tiyan na parang laging bloated kahit hindi ka naman masyadong kumain, yung pagiging irritable na bigla na lang sumusulpot. Paano kung sabihin kong may isang partikular na dahilan sa likod ng lahat ng yan na bihirang pag-usapan? Narito ang totoong nangyayari sa katawan mo sa mga sandaling ito. Batay sa pag-aaral medikal, nasa 20% ng tao ang nakakaranas ng talamak na paninigas ng dumi. Ngunit ito ang detalye na ilan lang ang nakakaalam. Minsan kahit araw-araw gumagamit ng banyo ang tao, hindi pa rin na ilalabas lahat ng dapat ilabas. Narito ang bahaging tiyak na ikagugulat mo. Kapag nangyari ito, nawawala sa iyong katawan ang kakayahang makinabang sa isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng kaligayahan at kaginhawaan. Ngayon, sagutin mo nga ako ng tapat. Ilang beses sa isang linggo mo talaga nararamdaman na lubos kang nakadumi, na nailabas mo lahat at ramdam mo ang ganap na ginhawa at linis? Kung bihira mong maramdaman ito, baka may kulang kang mahalagang bagay. Ang ibabahagi ko dito ay mga impormasyong batay sa siyentipikong pananaliksik na kahit kilala na, hindi palaging na ipapaliwanag sa atin ng malinaw at praktikal. At ngayon, malalaman mo kung bakit natatagalan bago kumalat ang mga impormasyong ito. Hindi ito isang sabwatan, ganito lang talaga gumagana ang sistema ng kalusugan. Mas binibigyang pansin natin ang paggamot sa sintomas kaysa sa paglutas ng mga pangunahing sanhi na sanay madaling maresolba. Ngayon, ipikit mo muna ang mga mata at pag-isipan ito kasama ko. Ang iyong bituka ay hindi lang basta organo na nag-aalis ng kung anumang kinakain mo. Kinilala ito ng agham bilang iyong pangalawang utak. Mayroon itong mahigit 500 milyong mga selulang nerbiyos at gumagawa ng higit sa 70% ng serotonin ng iyong katawan. Ang serotonin ay ang chemical na responsable sa pakiramdam ng kaginhawaan, balancing mood, at kalidad ng tulog. Kaya, pagsamahin natin ang mga punto. Kung hindi maayos ang paggana ng iyong bituka, naapektuhan ang produksyon mo ng serotonin. At narito ang unang tuklas na maaaring magbago ng pananaw mo magpakailanman. Ang komunikasyon sa pagitan ng bituka at utak ay nangyayari sa pamamagitan ng isang ugat na tinatawag na vago, isang direktang daan na nakakaapekto sa iyong mood, enerhiya, at maging sa iyong mga desisyon. Kapag may naipong mga tira-tira at pamamaga sa bituka, nagiging mahina ang komunikasyon na ito. May maingay na telepono sa linya. Nakakarating pa rin ang mensahe, pero baluktot na. Kaya minsan nakakaramdam ka ng inis, pagod, o kaba kahit wala namang malinaw na dahilan. Hindi ito kakulangan sa lakas ng loob, purong kemikal lang talaga ito. Pero kalma lang. May isa pang mas interesante na aspeto. Kapag mabagal ang galaw ng bituka, nagkakaroon ng magandang kapaligiran para dumami ang masasamang bakterya. Ang mga bakterya na ito ay naglalabas ng sangkap na sanhi ng pamamaga at maaaring makaapekto sa iyong enerhiya at konsentrasyon. Sandali, huminto at mag-isip tayo. Ilang beses mo nang sinubukang pagandahin ang iyong enerhiya, ang iyong mood, ang iyong sigla, pero wala talagang gumana sa pangmatagalan? Ilang beses ka nang nagdieta na sa simula ay may resulta pero kalaunan ay huminto rin? Ilang beses mo nang naramdaman ang frustration dahil parang ang katawan mo mismo ang sumasabotahe sa'yo? Maaaring nandito ang sagot. Sinusubukan mo lang ayusin ang mga epekto, hindi pinapabuti ang pangunahing tungkulin. Parang sinusubukan mong pagandahin ang takbo ng kotse nang hindi inaayos ang makina. Dito papasok ang bagay na magbabago ng pananaw mo habang buhay. Mayroong isang simpleng at natural na paraan na maaaring lubos na mapabuti ang paggana ng bituka gamit ang tatlong partikular na elemento na nagtutulungan. Hindi ito mga gamot, kundi mga pagkain na malamang ay kilala mo na. Pero baka hindi mo pa nagamit sa ganitong estratehikong paraan.
Pero bago ko ibunyag kung ano ang mga ito, kailangan ko munang ipaliwanag kung bakit napaka-epektibo ng paraang ito at kung bakit mahalaga ang tamang paraan ng paggamit. Ang unang dahilan ay may kinalaman sa oras. Sinusunod ng paraang ito ang natural na ritmo ng iyong katawan. Mula alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, pinapabilis ng sistemang panunaw ang paglilinis at pagbawi. Parang ito ang oras ng internal na paglilinis. Ang pangalawang dahilan, Ay dahil bawat elemento ay nagpapalakas ng epekto ng iba, na lumilikha ng sunod-sunod na benepisyo na lampas pa sa simpleng pag-aalis. narito ang isang bagay na napansin ko batay sa mga ulat. Ang mga taong gumamit ng pamamaraang ito ay napansin ang mga kitang-kitang pagbabago sa kalidad ng kanilang pagdumi, nabawasan ang pananakit ng tiyan, at gumanda ang pakiramdam tuwing umaga. May ilan na nagulat na para bang nawala ang parang ulap sa kanilang isipan. Ngayon, ibubunyag ko ang unang elemento ng pamamaraan. At ito ay magpapalawak ng iyong pananaw tungkol sa pag-inom ng tubig. Malamang alam mo na kailangan mong uminom ng mas maraming tubig, pero kakaunti lang ang nakakaalam kung paano direktang naaapektuhan ng temperatura ng tubig ang paggalaw ng bituka. Ang malamig na tubig ay maaaring magpakontrata ng mga kalamnan. Ang tubig na nasa normal na temperatura ay mabilis na naa-absorb. Pero ang maligamgam hanggang mainit na tubig ay nakakapagpasigla. Ito ang tinatawag nating mga pag-urong na nagtutulak sa laman ng bituka. Ito ang mga pagurong ng kalamnan na nagpapagalaw sa laman ng bituka. Sa gabi, lalo na kapag nasa malalim na yugto ng pagtulog, ang galaw na ito ay natural na lumalakas. Pero maaari mong palakasin pa ang prosesong ito. Diretso lang ang paraan. Isang tasa ng mainit na tubig, hindi kumukulo pero mainit-init, mga 1 oras bago matulog. Ang ideal na temperatura ay nasa pagitan ng 40 at 50 degrees. Ito ay nagpapasigla sa parehong pag-hydrate ng mga natitirang laman ng bituka at sa pag-activate ng mga kalamnan. Pero ito ay simula pa lamang. Ang pangalawang elemento ay kung saan mas nagiging malinaw ang mga resulta. Mayroong isang binhi na may kakaibang kakayahan. Kapag nadikit ito sa mga likido, bumubuo ito ng isang parang gel na substansya na may napaka-interesanting epekto sa bituka. Ito ay mga binhi ng linasa, pero hindi basta-basta. Ang linasa ay may mga hibla na natutunaw sa tubig at mga hibla na hindi natutunaw. Ang mga natutunaw, kapag na-hydrate ng tama, ay bumubuo ng gel na may dalawang mahalagang tungkulin. Pinapalaki nito ang dami ng dumi sa natural na paraan. Nagiging parang gel ang tekstura, kaya mas madali itong dumulas at mailabas ng buo. Kailangan mong ibabad ang 1 kutsara ng flaxseed sa kalahating baso ng maligamgam na tubig nang hindi bababa sa 40 minuto. Ang nangyayari ay kamangha-mangha. Ang mga hibla ay sumisipsip ng tubig at bumubuo ng isang malagelatinang masa na mayaman sa omega-3 at mga natural na sangkap na nagpapadulas. Inumin mo ang inihandang ito kasabay ng mainit na tubig 1 oras bago matulog. Maaaring kakaiba ang tekstura nito sa simula, pero kapansin-pansin ang epekto nito kinabukasan. Mas malalaking pagdumi, mas kumpleto at mas kaunting hirap. Pero kulang pa ang ikatlong elemento, at ito ang nagpapabilis sa buong proseso sa isang elegante at natural na paraan. Ang iyong atay ay gumagawa ng humigit kumulang 1 litro ng apdo bawat araw. Ang apdo ay mahalaga para sa pagdurog ng taba at pagpapadali ng pag-aalis ng mga natirang mamantikang sangkap. Kapag naapektuhan ang bituka, nagkakaroon ng siklo kung saan naaantala ang daloy ng apdo at naaapektuhan ang pagtunaw ng pagkain. May simpleng pagkain na nagpapabilis ng paggawa at paglabas ng apdo, ang kalamansi. Pero hindi ito basta inihahanda. Kailangang pigain ang kalahating sariwang kalamansi sa mainit na tubig at isabay sa binabad na linasa. Ang asido ng kalamansi at iba pang sangkap na taglay nito ay nagbibigay ng senyales sa atay na dagdagan ang paggawa ng apdo. Mas maraming apdo ay nangangahulugan ng mas mahusay na pagtunaw ng taba at mas epektibong pag-aalis ng mga natirang mantika sa katawan. Bukod pa rito, ang kalamansi ay nagbibigay ng mga natural na mineral tulad ng potasa at magnesyo, na mahalaga para sa pagurong ng mga kalamnan sa bituka.
Ngayon isipin ang epekto kapag sabay gumagana ang tatlong elementong ito. Ang mainit na tubig ay nagpapasigla ng mga pagurong sa gabi. Ang gel ng linasa nagbibigay ng dami at tekstura na perpekto para sa ganap na paglabas. At ang kalamansi, nagpapabuti ng tungkulin ng atay para sa mas epektibong pagtunaw at paglilinis. Parang nag-oorganisa ka ng isang koponan ng mga proseso na nariyan na sa iyong katawan, pero maaaring hindi gumagana sa pinakamainam na kapasidad. At ginagawa mo ito habang natutulog ka, sinasamantala ang natural na panahon ng paggaling. Ang interesante dito ay ang pamamaraang ito ay gumagana kasabay ng natural na ritmo ng katawan, hindi laban dito. Kaya naman maaari itong gamitin ng tuloy-tuloy at ligtas. Karaniwan ang mga benepisyo ay naiipon sa pagdaan ng panahon. Ngayon isipin mo kung ano ang pakiramdam ng magising na talagang nararamdaman mong naalis mo ng buo ang lahat ng tira-tira mula sa nakaraang araw. Isipin mo ang pakiramdam ng gaan sa tiyan, mas matatag na enerhiya sa umaga, at mas natural na balanse ng mood. Isipin mong ang pagtunaw mo ay parang maayos na sistema. Hindi lang ito posible. Malamang pa nga kapag pinabuti mo ang mga pangunahing tungkuling ito, basta't gamitin mo ang paraan ng tuloy-tuloy. Ito ang pinaka-praktikal na bahagi. Hindi mo kailangan ng reseta o imported na produkto, kailangan mo lang ng tatlong madaling mahanap na sangkap: linasa, kalamansi, at tubig. Ihanda ito ayon sa paraang kakalapag ko lang ipinaliwanag. Ginagamit ng halos 1 oras bago matulog nang hindi bababa sa 2 linggo ng sunod-sunod para masuri ang mga resulta. Ang tanong ay hindi kung gagana ito. Ang tanong ay kung gaano ka kahanda na mag-invest para mapabuti ang isang napaka-basic at mahalagang tungkulin, pati-pati wastong pagtatanggal. Dahil kapag napabuti ang tungkuling ito, maraming iba pang aspeto ng kalusugan ang natural na nakikinabang. Kaya nasa iyo ang desisyon. Maaaring magpatuloy ang pamumuhay mo na may hindi buo ang pagdumi. At ang mga epekto nito, maaari kang gumamit ng isang simpleng paraan na tumutugma sa natural na pisyolohiya ng iyong katawan. Ngayon sabihin mo sa akin sa mga komento kung alin sa mga sintomas na nabanggit ko sa video: palaging pagod, namumulang tiyan, masungit ng walang dahilan, o hirap gumising na may sigla. Alin sa mga ito ang pinaka nakaka-relate ka? Malaking tulong sa akin ang impormasyong ito para mas maintindihan ko ang mga pinagdadaanan ninyo at makagawa pa ng mas angkop na mga nilalaman. Kung mahalaga sa iyo ang impormasyon, mag-subscribe para hindi ma-miss ang mga susunod na content tungkol sa natural na kalusugan at pagpapabuti ng katawan. At kung may kakilala kang pwedeng makinabang sa mga impormasyong ito, ibahagi mo ang video na ito. Ang epektibong kaalaman ay dapat ipalaganap. Kita tayo sa susunod na video.